Magandang buhay! Hierarkiya ng pagpapahalaga. Masisigurong magagawa ang tama at mabuti kung pipiliin natin ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang antas. Balikan natin ang tungkol sa katangian ng mataas na pagpapahalaga. Sa suri letra. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa papaanong paraan mapapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga? Isiping mabuti ang mas mahalaga at dapat na unahing gawain. Ang sumusunod ay mainam na hakbang upang mapanatiling mataas ang antas ng pagpapahalaga ng isang individual. Maliban sa hayaan na tadhana ang magdikta ng iyong pahahalagahan sa buhay. Kahit na naghihirap si Micah sa buhay, ay hindi pa rin niya nakaliligtaang tumulong sa mga nangangailangan. Ano ang maaaring kahinatnan niya? Makatutulong ito upang mapaunlad ang kanyang pagkatao. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng mataas na antas ng pagpapahalaga? Kung ito ay nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Nararapat mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga upang magkaroon ng makabuluhang buhay. Apat na antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Sensory values. Pandamdam na mga pagpapahalaga. Itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao, tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan at iba pang teknikal na mga pagpapahalaga. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito, yaong mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho ng isang tao, katulad ng mamahaling alahas, magarang sasakyan, o mamahaling mga bag at sapatos na labis na hinahangad ng ilang mga tao. Vital values. Pambuhay na pagpapahalaga. Ito ay mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay o well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ang makapagpapabuti sa kanyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansyang pagkain upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Mahalaga sa atin na may makausap na taong mahalaga sa atin upang mabawasan ang ating kalungkutan. Ang lahat ng nabanggit ay mga bagay na pinahahalagahan ng tao upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Spiritual values, mga espiritual na pagpapahalaga. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Keller. Mga pagpapahalagang pangkagandahan o aesthetic values, pagpapahalaga sa katarungan o value of justice, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan o value of full cognition of truth. Holy values, banal na pagpapahalaga. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan ang katuparan ng kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao,
kundi maging ng kanyang espiritual na kalikasan. Hierarkiya ng pagpapahalaga. Pandamdam na mga pagpapahalaga o sensory values, pambuhay na pagpapahalaga o vital values, mga espiritual na pagpapahalaga o spiritual values, banal na pagpapahalaga o holy values. Ano nga ba ang higit na mahalaga para sa iyo? Sinasabing kapag mataas ang antas ng pagpapahalaga, higit na mataas na antas ng kasiyahan ang naidudulot nito. Ngunit ang higit na mababang antas ng pagpapahalaga, bagamat nagbibigay ng kasiyahan, ay madaling mawala o maglaho. Pagpapahalaga ko, mababa o mataas, negatibo o positibo. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Sagutan ang sumusunod na katanungan. Sa isang parang ay may mga naninirahang insekto. Mayroong maliliit, makukulay, lumilipad at gumagapang. Ngunit sa lahat ng mga ito, si paru-paro ang pinakamaganda. Siya ay nagtataglay ng iba't ibang kulay na sadyang nakaakit. Kung kaya naman, siya ay nilalapitan ng iba pang mga insekto na itinuturing niyang mga kaibigan. Ngunit isang araw, habang namamasyal, siya ay naabutan ng malakas na ulan. Naku, kay lakas ng ulan. Kailangan ko nang maghanap ng masisilungan. Nakita niya ang bahay ni Gagamba. Kaibigan, maaari ba akong makisilong sa iyong tahanan? Pagpasensyahan mo na, kaibigan. Maliit lamang ang aking bahay. Hindi tayo maaaring magkasya rito. Mabuti pa ay umalis ka na lamang. Nalungkot si Paru-Paro at dali-daling umalis upang maghanap ng iba pang mapagtataguan. Natagpuan niya si Langgam na abala sa pagtatago ng kanyang mga naimpok na pagkain. Langgam, Langgam, maaari ba akong pansamantalang makituloy sa iyong tahanan? Naku, hindi. Baka mabasa ng iyong malalapad na pakpak ang aking mga pagkain. Humanap ka na lang ng iba. At umalis si Paru-Paro na mabigat ang dibdib sa inasal ng kanyang mga kaibigan. Nilalamig na rin siya at nagugutom. O Paru-Paro, bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka niyan. Halika rito sa aking munting tahanan. Nabuhayan ng loob si Paru-Paro. Bagamat nahihiya ay hindi na niya tinanggihan ang alok nitong tulong. Napakabuti mo, Langaw. Kahit ikaw ay di ko kaibigan, handa mo pa rin akong tulungan. Ang pagtulong ay hindi ibinibigay sa mga kaibigan lamang, bagkus ay sa higit na nangangailangan. Ano-ano ang pinahahalagahan ni Paru-Paro, Langgam, Gagamba at Langaw? Nasa anong antas ang mga ito? Sa iyong palagay, sino sa kanilang apat ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Bakit? Bilang kabataan, sa papaanong paraan mo matutularan ang halimbawang ipinamalas ni Langaw? Mula sa naging pagkatuto sa tekstong nabasa, gumuhit ng isang bagay na sumisimbolo sa iyong sariling pinahahalagahan batay sa apat na antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga. Pili letra. Ang patlang ay tumutukoy sa pagbibigay halaga
sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho. Pandamdam. Ito ay halagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Pinahahalagahan ito upang masiguro ng tao ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Pambuhay. Ang pinakamataas na antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga ay banal. Kadalasang mahalaga para sa mga nagdadalaga o nagbibinatang kagaya ko ay ang pagkakaroon ng iba't ibang mga gadget katulad ng cellphone. Nasa anong antas ito ng pagpapahalaga? Pandamdam. Ang mga sumusunod ay mga antas ng hierarkiya ayon kay Max Keller, maliban sa makabansang halaga. Ang tao ay nilikhang likas na mabuti ng Panginoon. Nakagagawa lamang tayo ng mga kasalanan, dahilan na rin sa mga mali o mababang uri ng pagpapahalaga. Ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao ay nakasalalay sa pagpipili ng pahahalagahan. Sa makatwid, ang mas mataas na antas na pagpapahalaga ay makatutulong sa atin upang mas maging mabuting tao. Kaya naman, piliin laging maging mabuting tao.